Every moving up ceremony has a story and a reason to celebrate, and this is ours. While many are celebrating for academic achievements of their children, us, we are celebrating this. Wow, very good. Next. Now. Very good. Yes, very good. Yes, okay. Those are considered small things for those who are typical, but for us, they are progress. Big progress, actually. Not all stories behind commencement exercises are filled of joy. Part of it are also heartbreak. Very good. Alan and Dave Family Vlogs. Oh, game. Hi guys! Hi Hi guys! guys! Ready na kami. Are you ready to come in? Saan tayo punta? Sa, Sa sa, graduation! Lika na! Tuloy ka muna dito. Assemble. Good boy. Pila ng graduation. Tapos dito, doon. Pila ng ayuda. Diyos ko, ang daming tao. Mga rider. Nung in-enroll namin si Ave sa first choice namin na school last year, after his interview, we were advised that although kaya niyang sumagot, napansin nila na wala siyang eye contact. So, hindi siya natanggap right away. Nilagay siya sa waiting list and in-enroll namin siya sa kinder summer program ng school for observation. We were given list of developmental pediatrician to get a diagnosis. We complied. We started to enroll Eve for therapy as an early intervention and support. Totoong sobrang hirap makakuha ng schedule sa isang developmental pedia. Dahil kung ikukumpara mo sa populasyon ng mga batang nangangailangan ng espesyal na suporta dito sa Pilipinas, iilan lang sila. October 2025 na yung pinakamaagang schedule na nakuha namin.
it's too late para maipasa sa school. We considered General Pedia as an option while waiting sa schedule namin. I never imagined na mahal pala magpa-assess. It ranges from 3,000 pataas. Iba pa yung assessment sa Pedia at iba pa rin ang assessment sa therapy center. Kung babalikan ko yung 2025, it was a financially challenging year. Pero sobrang thankful pa rin namin na nalampasan namin yun at napupunan pa rin yung financial obligations namin. Nung natapos ang summer program and we received the initial diagnosis from general pediatrician as a suspected ADHD case, nangyari yung kinatatakutan kong mangyari for him, yung rejection. The moment na sabihin sa akin na that time hindi nila tatanggapin yung application ni A, I felt sad and worried. Worried sa magiging future niya. Worried na yung unang rejection na yon ay masundan pa ng marami. Bigla ko naisip na paano na lang kung di namin kaya financially yung support na kailangan niya. Sa sobrang lungkot ko, naiyak pa ako that time habang kausap ko yung guidance counselor. Abe was there. Busy siya sa mga learning toys na pinapagamit sa mga bata during the assessment and interview. Pinipilit ko pigilan yung luha ko dahil kahit di pa niya naiintindihan, mabilis siya mag-react pag may nakikitang umiiyak or nalulungkot. It's true na kahit mahirap sa kanila mag-express in words ng kanilang nararamdaman, mababasa mo sa kanilang kilos na nagre-react sila. To be honest, nakaramdam din ako ng disappointment sa school. As someone na mayroong background sa pagtuturo, naka-instill sa isip at puso ko na ang pagtuturo ay dapat walang pinipiling uri ng mag-aaral. Naiintindihan ko na may iba't ibang kapasidad at talento ang mga bata at hanggat may kakayanang matuto, hindi dapat sinusukuan ng isang gurong may tunay na pagmamahal sa propesyon at pagkatuto. On the other hand, nire-respeto ko ang desisyon ng school. Una, dahil wala rin naman akong magagawa if hindi pasok sa standards nila si Abe. Pangalawa, naiintindihan ko rin naman na maaaring ang educational system nila is not suitable para kay Abe dahil wala silang IEP or Individualized Education Program. Pero nalulungkot pa rin ako na hindi nabigyan si Abe ng pagkakataon na mag-grow with them. For me, I find the IEP is not reasonable enough kasi alam ko naman na bibihira ang mga regular schools na merong ganong program. And hindi namin afford mag-enroll sa ganong school. Nagkaroon ako ng takot na mag-try sa ibang school thinking na baka hindi rin siya tanggapin. So, when we tried sa school niya ngayon, he was very much welcomed without question. As long as tuloy-tuloy yung therapy niya. Right there, I believe na if one opportunity closes, another opens. Na kung ano man yung opportunity na nawala sa'yo, hindi ka ilalagay doon ng Diyos dahil hindi talaga yun para sa'yo. Kung makikita nyo, yung behavior ni Abe can be a nuisance sa ibang students. Yes, he behaves differently, he thinks differently. Madali siyang madistract ng mga bagay na nakikita niya, naririnig niya, naaamoy niya o nahahawakan niya. At sobrang iksi ng kanyang pasensya. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, not the behavior itself, ma-appreciate mo yung peculiarity niya. Most of the time, ang curiosity niya is out of the box, out of the standards. Sa sobrang haba ng program, hindi ko akalain na makakatagal siya ng walang meltdown. In a span of 5 hours mula pagising, paghihintay hanggang sa matapos ang program, masasabi kong malayo na siya sa dating siya at malaki ang naging tulong sa kanya ng school. Batid ko na hindi yun naging madali para sa kanya at para sa kanyang mga naging guro, pero sobra kaming naging proud. Thankful din ako na mababait at maunawain ang mga naging guro at mga magulang ng mga classmates ni Abe. Although hindi ko sila masyadong nakakausap tuwing hinahatid ko si Abe sa school, ramdam ko yung warmth ng pagtanggap nila kay Abe the way they call and greet si Abe.
the honor of presenting the completers of individual honors, starting with Aguilar Ruiz Abraham M. O diba, kita nyo naman kung gaano siya kasaya. Malayo pa kami sa goal at marami pa kaming pagdadaanan. Pero alam nyo, seeing him na unti-unting nagagawa yung mga bagay na normal na para sa iba, like many other autism family, it gives us the courage to continue believing. How about Kuya? Kuya naman. Kuya and Grace. That's Kuya. Hey. Bibi. Yeah. Rakat.